Okay, game. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, mayayabang po ngayon ang mga Duterte fanatics. Kasi nga po, no, si Sara daw po, tumutulong daw po sa Mindanao. Especially nga po ng Lindol. Ngayon, naghahanap po ako ngayon ng mga ginawang tulong ni Sara. Well, ang una ko nakita, namigay ng bigas. Bigas, tsaka may mga groceries. Siguro mga worth 500 pesos isa. Ganun, no? Tapos speech. Wala akong bra nung Lindol, sabi niya. Alam niyo, kinakwento ni Sara sa buong Mindanao na nung nilindol wala daw siyang bra. Puta. Hindi, seryoso. So ngayon, ang malupit dito mga ka-Streetwise, no, isa po sa mga ginawang tulong ni Sara ngayon, ito. Sa Mindanao to at lagi niya na itong ginagawa. Yung pamimigay ng lugaw. Ayun, no, nakalagay pa talaga, Office of the Vice President. Diba? Vice President natin yan, di ba? Proud tayo dyan, Ma'am Trigger Woman, kain tayong lugaw, no? Namimigay po ng lugaw si Sara. Alam nyo, yung lugaw ni Sara, puro sabaw. At bukod dyan, mga babae na nakakatawa dito sa pamimigay ng lugaw ni Sara, ayun, nakita nyo yan? Yung may yumuyo ko. May pirma. Pipirma muna sila, mga kababayan. Cellphone ko. Pakuha ng cellphone ko. Baka makita nyo na dyan yung yung utong ni Pusit. Dito pala, sorry. Okay. So ngayon, then seryoso mga ka-Streetwise. Oo. Ano yan? Dyan po sila pumipirma. Bago ka makakuha ng lugaw, pipirma ka muna. Hindi ko alam kung bakit kailangan pumirma. Hindi ko talaga alam. So, pakita ko yung ano pa bang kalokohan meron dito. Yan, ito. May video pala dito. Pakita ko yung video May video yan, syempre. Ayun, nakita nyo? Ginuhitan ko na nga para madaling makita. Saan na ba yun? Nawala ka. Ayan, may pirma. Ano yan? Ba't kailangan pumirma? Kung ako pipirma, yung sulat ko ay Peatos. Hindi, mga ka-Streetwise, no? Tinan nyo, ito, seryoso. Seryoso tayo. Mamimigay ng lugo, kailangan may pirma pa. Ano tayo, maging fair tayo. Lugaw at saka 330 ml na tubig. Yan. Hello. Mahaba yung pinipirmahan, dapat to pinicturan, Malamang yan, pangalan, telephone number, precinct number, tsaka suking tindahan siguro. Pati address, baka hanapin kayo ni Lustay. Baka kapag lumindol, kailangan ni Lustay ng ng sisilungan. Kasi wala daw siyang bra. Nako, yari yari kay Chris Ulo to, Kunwari, nakita niya si Sara, lumindol, walang bra. Nako, yari. Yari kay Chris Ulo yan, nako. Okay lang yan. Nanawag ko, Brad. Pag-usapan ko na, Brad. Ano na, Brad? Buwasan lang kami. Ay, lugaw na ako ng cup. Cup na lugaw, liit-liit. Maliit na cup na lugaw. Puta na, puro sabaw pa. Pagkatapos 330 ml na tubig. Kailangan pang pumirma. Explain natin yan kung ba't kailangan pumirma. Explain natin yan kung ba't kailangan pumirma. Sige. Mahirap to. Baka mamaya sabihin ni Sara dyan sa pirma-pirma nyo na yan. Binigyan kayo ng confidential funds. Nako, delikado yan. Nako.
Alam niyo, pag ako nandyan ako, pipirma naman ako. Pagkatapos makuha ako, tapos tatapon ko lang. Ay, natapon. Pahingi pang isa. Ganun. Okay na. Pirma, okay na yan. Pirma na yan. So, ito mga kababayan, no? Iniisip ko talaga kung bakit kailangan pumirma. Okay. Malamang, mga kababayan, gagamitin sa audit. O, malamang, ganun. Ito kayo, sa audit naman pala gagamitin. Okay lang yun. Well, saan? Okay lang yun. Oo. Kung sa audit gagamitin, walang problema yan. Pero mga kababayan, puta, lugaw lang yan. Kahit ako mismo, kaya ko mamigay ng ganon. Wala akong food truck. No, pero ako mismo, kaya kong magluto ng isang ganong kalaking lugaw. At saka yung 3 ml na tubig, malamang bumili ako ng 500 pieces. Kaya ko yon. Oo. Mamimigay sa mga tao na lindol. Oo. Kaya kong gawin yun. Pero ito, ang pinag-usapan natin dito mga kababayan, pera ng taong bayan to. Hindi pera ni Sara yan. Oo. Ibig sabihin ng mga kababayan, kung hindi pera ni Sara yan, so kailangan i-audit. Okay. Tama, i-audit yan. Walang problema. Oh. Walang problema doon sa audit. Pero may problema tayo dati. Kasi tandaan natin mga kababayan, no, tanga-tanga yan si Sara. Tanga-tanga yan. Oh, tingnan nyo to ha. Ito naalala nyo na to eh. Oh. Oh, COA ruling. Yan yung COA ruling tayo. Oh. COA ruling raised VP Duterte confidential fund liability to 448 million. Tingnan nyo ha. Si Sara may problema sa COA na 448 million. Hindi maayos sa pagkaka-audit. So, tapos sa lugaw, mag-audit siya. Kuha niyo yung point. Puta, mag-audit ka nga dyan. Puta, yung confidential fund mo nga eh. 448 ngayon na nawawala at pinababalik sa'yo. Pinababalik po, 448 million. Puta, para saan pa yung audit ng... alam niyo mga kababayan, lugaw lang yan. Lugaw lang yan. Tubig lang yan. Na para i-audit yan mga kababayan, pwede mo naman sabihin, ito lang ang ingredient ko na nabili. Okay na yan eh. Hindi mo naman kailangan na sabihin mo na pinambigay mo sa mga tao yan eh. Yung ingredient pa lang eh. Kunwari bigas, di ba, sahog, tubig, ayun ipapasa mo. Namigay ako ng lugaw. Magkano na naman yan? Wala pang 20 mil na siguro yan. Wala pang 20,000 yan. Naghihipid-hipid siya dyan sa pag-audit niya sa pamimigay ng lugaw. Samantalang meron siya 448 million na pinababalik ng COA. Kuha niyo yung point ko? Di ba? Bukod dyan mga kababayan, tinan nyo to Ay, wala na pala. So ngayon mga ka-streetwise, no, at tandaan natin, no, na isa ito sa mga ebidensya na pwedeng gamitin kay Sara, no, pagdating po ng impeachment, no. Ayan, isa yan eh. So ano ba ibig sabihin nito? Nag-iingat na ba si Sara? Pati pamimigay ng lugaw, kailangan niyang i-audit, no? So, alam naman natin no, na maraming problema si Sara bukod lang po dyan sa 448 million na yan eh. Meron pa siya dito na 6.7 billion no, na bank transfer, no, yung bank transaction, 6.7 billion. Hindi niya po kayang i-explain. Hindi, alam niyo kung bakit ko masyadong sinisita yung pagpirma sa lugaw. Para sa akin, parang napakawalang kwenta na niya. Wala nang kwenta yan. No? Maghihigpit sa audit pero samantalang bilyon at milyon na pinag-uusapan natin dito. Noon na sinasabi nga daw po na kinurakot ni Sara. 6.7 billion mga kababayan, no? Bank transfer. Tapos syempre, alam naman po natin no, na meron pa siya problema sa SALN niya. At ang malupit dito mga kababayan, no? Nahalungkat po ni Terry Ridon na ang dami palang bahay ni Sara. At hindi niya sinama sa SALN. Alam niyo, ayan ang problema sa ibang mga
sa mga ibang mga politician. Masyado nila tayo niloloko. No? Sa nakita po ni Terry doon na ang dami pong bahay ni Sara. So malamang maisama yan sa kanyang problema sa salin at syempre po sa impeachment. Di ba? So ngayon, takero, paano yan takero? 16 votes ang kailangan natin. Well, mga kababayan, ang 16 votes po na yan. So ngayon, mukhang mahirap makuha eh. Di ba? Mukhang mahirap makuha yung 16 votes eh. Kasi tingnan mo ha, ngayon pa nga lang mga constituents, 12 pa lang yung majority natin. At dyan sa 12 na yan mga kababayan, malamang, yung iba dyan, pro-Sara din. Hindi natin alam. Baka kumampil lang kay Wing Gatchalian, sa ngayon, tsaka kay Erwin kanila Tito Soto, because of politics. Di ba? Pero ako naniniwala ako mga kababayan, no, na kapag lumabas po yung ebidensya, no, kapag na-deliver ng mga prosecutor team natin yung ebidensya laban kay Sara sa impeachment trial, kaya nga napaka-importante na magkaroon ng trial eh. Pag yan po na-i-deliver po ng maayos, at kitang-kita talaga no, ng buong Pilipinas kung gaano magnakaw si Sara, alam ko medyo makapal naman ang mukha natin kapag kinampihan pa si Sara. No, medyo makapal pa naman ang magiging mukha natin dyan. No, at ako naniniwala ako na posible natin makuha yung 16. Posible. May chance siya. Pero kung hindi naman natin makuha, importante, napakita po sa mga tao yung ebidensya. Di ba? Ayun yun eh. Ayun ang point natin dito eh. No. So, ito pa pala, no? Ngayon, posibleng mabawasan yung 16, di ba? Posible eh. Kasi kung nagkaroon ng quorum ng 12 lang sila, no baka baka mabawasan ng isa. Baka maging 15. Depende yan. Titingnan natin yan. Ayan na isa sa mga abangan natin. Di ba? Pero in my own opinion, mga kababayan, sampal ito sa mga taong nabiktima nga po ng lindol. Pero hindi nila alam no, na nagagamit lang sila ni Sara ngayon para lang maging maayos ang kanyang audit. Tama, di ba? Kasi itong mga biktima ng lindol, di naman natin sila masisisi kung bakit nila tatanggapin yung lugaw na bulok ni Sara. Ganun lumindol na, mamimili ka pa ba ng pagkain? Siyempre hindi na. So, ganun kagago sa Sara. Ganyan po yung mindset ni Sara, mga kababayan. O, damihan nyo yung tubig. Yung tubig damihan ninyo, lumindol hindi na mamimili yung mga tao. O yung tubig imbis na 500 ml, gawin natin 330 ml lang. Lumindol hindi na pipili ng tao yan. Ganun ang mindset ni Sara. O tapos, sige, nyo yan, papirmahin ninyo. Hindi na magreklamo yung mga tao na yan kahit pumirma yung mga kasi lumindol naman. Biktima sila ng lindol. Kita mo, bastos nga yan. Bulok yan eh. Bulok yan si Sara eh. Siyempre, sabi ko nga, di naman natin masisisi yung mga tao kung bakit nila pipiliin nagkakain ng lugaw ni Sara. Wala silang choice. Ganyan po ang ginagawa ng mga Duterte sa Davao City, kung alam nyo lang. Kasi ako po, may kilala po ako taga Davao City eh. No? Hirap na hirap yun sila. Hirap na hirap sila. Kasi alam niyo naman, marami namang unemployed sa Davao City. So kung pag unemployed ka, ang ginagawa po nila pulong, at saka mga kapatid ng mga Duterte, no, ay ikaw may hirap ka, pero madami kang pamilya. No, boto yan. Para lang yung anak mo. Ganun sila. Oo, Diyos ko na yan. Bulok na bulok yung strategy na yan. Oh. So yun mga kababayan, no. So ano pong masasabi nyo nga po dito, no? Sa autograph signing siguro. Dito nga po sa pirma nga po ni Sara, no. Para lang makakuha nga po ng ganyan kakonti, no. Ganyang kalaking cup ng lugaw. Tapos yung tubig, ganyan yung tubig. At saka 300 ml na bottled water. So yan. So, yan, sa Team Replay, comment na po sa baba, no? Okay. So, next topic tayo. Dito tayo, no? Okay. So,